Sa bawat tingin at kada halik, hindi natigil. Kagaya ng sa military, sa promotion, more responsibility. Ganyan din, mapapromote ako from single to married. So, syempre, yung responsibilities ko as newly promoted husband, kailangan nating gampanan ng talagang efficiently and effectively. Ligaw, tinatabunan ng langit, oh. Bali nung graduate na kami, yung classmate ko, tapos classmate niya, yung girlfriend ng classmate ko, classmate niya si Eileen. Tapos pinakilala kami. Tapos yun na, yun yung... Ano pa? First sight po ba? Hindi naman kasi may proseso. Hindi agad-agad. Hindi agad yung mahal agad. Siyempre, dumaan muna sa proseso. Hindi, nung pagka-graduate noon, akad break, yun, sinabi sa akin nung classmate ko na ganito. So, chinat-chat ko si Eileen. Hindi nga nagre-reply yun eh. Mahirap ba? Nung nag-propose siya. Sumamba kami noon. Hindi ko alam na naka-prepare ako. After ng schooling ko, pagkalabas namin, yun, kunwari magpapapicture lang kami. Yung pala naka-prepare na ako. Tapos, ayun na, pinrano namin halos isang taon din yung... Paano mo nalaman na siya na he's the one? Actually, hindi mo siya malalaman na bigla ma-realize mo, uy, siya na. Parang continuous process siya throughout the years kasi may 3 years na kami, 41 months na kami. So, siguro, kwan siya, naipon-ipon na lang yung kwan na tuloy sabi ko, gusto ko na magpakasal. Hindi ko siya pag na-realize na biglang, uy, siya na. Ganun, parang throughout the years na magkasama kami, nakakilala namin yung isa't isa. So, ayun, kailangan namin mag-adjust sa ugali namin pareho kasi meron talagang differences yan. Lahat ng bagay, pagtutulungan namin dalawa, pagsisikapan namin yung pagbuo ng pamilya, ng isang magandang pamilya para sa kinabukasan namin pareho. Mahal ko, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa pagmamahal mo, sa pagtitiyaga mo, kahit na minsan may mga hindi tayo pagkakaintindihan, kadalasan hindi tayo magkasama pero iniintindi mo pa rin ako. Maligaw man ng landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Na ang pag-aasawa'y itinatag ng Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuang mga pag-uusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo. Kahit pa matalisod, mapagod at umigay ang tuhod, di ako hinto. Ikaw aking dulo. Wawala man ang anyo ko, nandito ka, o ilaw ko.
salamat kasi pinakilala mo ako sa family mo. Napaka-warm ng welcome nila sa akin kasi before pa, nung unang punta ko pa lang sa kanila, sobrang ganda ng pinakita nila sa akin na hindi nila ako tinuring na iba. Lalo ngayon sa activity na ito, sa wedding, napakaraming requirements and nandyan sila para tulungan tayo. Mahal ko, maraming salamat kasi dumating yung araw na to, yung pinakahihintay nating dalawa. Sa wakas matutupad na. Magsisikapan ko na lalo pang maging maunawain dahil sa trabaho natin. Kasi alam ko pagkatapos nito magkakalayo na naman tayo. Yun lang, mahal na mahal kita. Pangako ko sa'yo na I will do my best as your husband. Gagawin ko lahat para maging masaya yung pamilya natin. Pag-uusapan natin lahat ng mga decisions natin sa buhay, sa pamilya natin. Tula bawat tikas ng labi mo na uhang sumisigaw. Ako, sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo, ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sa tabi ko, mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.